Hello guys, good afternoon. So, biyahe muna ako sa Marikina ngayon. So, pababa ako. Try kong i-message si Kuya Andrew kung available siya. So, ikot-ikot muna ako doon and update ko kayo later kung ano yung magiging checkpoint natin. Thanks, samahan nyo ako. Guys, so nakalabas na ako sa village. So ito ngayon, malakas nga lang ang mga sasakyan, malakas ang tunog. So I'm not sure kung naririnig nyo ako ng malinaw, pero so on the way na ako puntang Gate 2 sa may Kogyo, Palengke. So yun, update ko ulit kayo later basta nandun na ako. Okay, so dito na ako sa Gate 2. So kapag nag-move forward na lang ako ng konti sa may Jollibee na doon, sa may mismo palengke ng Kogyo, eh naisipan ko kasi mag-Olalia na lang. So para ma-try natin kung gaano siya kataas. So check natin. Bala ko mag-U-turn dito sa banda road, sa may U-turn slot, para at least safe yung pagbabike natin. So update ko na lang kayo basta makyat na tayo puntang Olalia. Okay guys, so kung nakikita nyo yan, yung simula ng ahon na yan, so ito na yung pataas sa Olalia. So check natin kung kaya. So buwelo muna, update ko na lang kayo guys kung tumukod ba ako dito, hindi. Sige. Okay guys, so nakalagpas tayo sa Olalia na walang tukod, pero nag-max ako ng gear ko, which is talagang binaba ko sa pinaka granny kasi nga medyo nakakapagod siya. Konti pa lang ensayo natin. So yun,
naglalaro siya sa gradient ng 10 to 13%. Bumababat siya mostly sa 10%. Bandang gitna, magkakaroon ka ng 7%. Yun ay recovery mo. And then the rest, 10%. Babad siya. 10-11%. Mga ganyan. Yun, tapos, aunin lang natin ang konti ito. Papunta sa pababa. Sumulong. Puntang Masinag. So, update ko na lang ulit kayo guys. Bakit hindi ako bababa sa Marikina ngayon? Kasi biglang sumakit ang tiyan ko. So nag-iisip ako kung saan ko pwede paglumanan ko bike ko. Kaso nga lang, delikado. Mamaya paglabas ko ng banyo, wala na mga gamit ko. So mas mabuti na lang na umuwi na lang. Iikot na lang ako para kahit paano bumababa yung warm up ko. Hindi ko alam na sasakit pala tiyan ko. So yun, update ko na lang kayo kung saan ako iikot dito. Pero for sure ang ikot ko dito is baka sa Blue Mountains. Doon ako bababa. Mabilis lang naman doon. So yun lang naman guys, update ko kayo ulit later. Pasensya na, hindi tayo makakaikot ng gusto sa Marikina. Baka sa susunod. Okay guys, so dito na ako sa pababang Blue Mountains. So pagdating dito, so make sure na okay na okay yung brake, no? Kasi medyo may pagka-stiff lang ng konti. Pero palusong kasi talaga siya na pakorbada. Minsan may mga sasakyan, so kailangan take extra careful talaga. So katulad yan, korbada na may sasakyan, so alaga lang sa preno kasi or else pwede kang sumemplang. Ayan ang so dito naman naglalaro ng 10 to 15% ang gradient dito kung paahon ka. Pero parang mas masakit sa kamay kapag lulusong ka dito. Medyo aggressive kasi yung forma nung sa handlebar ko. So, kaya medyo kahit binabaluktot ko na yung kamay ko para kahit paano hindi ganun ka stiff or hard yung pag tukod ko dito sa handlebar, pero still medyo may sakit pa rin. So yun lang, so kakanan na ako dito para makauwi na. Alam nyo na, meron na akong meeting sa banyo ngayon. So update ko na lang ulit kayo guys. Okay guys, so kung mapapansin nyo, iba yung dinaanan ko ngayon. So yung tinutukoy ko na pumasok ako sa loob ng gate 1. Kasi kaya pumasok dito, hindi naman ganun ka haba ang mga ahon. Aahonin ko if idediretsuin ko doon sa may labasan ng gate 1. So yun, low entry siya doon, pero still alam ko pwedeng pumasok yung bike dito. Update ko ulit kayo.
Yun na nga guys. So nakapasok tayo. Kasi kung ang dadaan lang naman is bike, so pwede siya. Kasi hindi naman ganun ka laking espasyo ang kukunin ko sa daanan. So basta magpapaalam lang tayo kung pwede, para at least walang aberya. So ito, paglabas natin dito, kakanan ulit tayo dyan. Paglabas niyan, gate 2 na. At least hindi ganun ka tarik yung inakyat natin. Kukumpara kung dediretsuin natin yung gate 1 hanggang gate 2 na labasan. So dito may mga pasikot-sikot, may mga konting ahon, pero still makaka-recover ka kasi dun sa mga unang, kung dediretso tayo sa gate 1, talagang wala ka recovery doon, dire-diretso. Dito makaka-recover, which is kailangan ko, kasi kailangan ko maka-recover dahil kapag ang tiyan ko hindi naka-recover, so long and farewell tayo. At least kailangan may recovery. Ngayon, update ko ulit kayo. Ito pala, may simbahan dito sa loob ng gate 1. Simbahan na to is Santo Niño di Praga Parish. So yun ang simbahan dito sa loob ng gate 1. So update ko kayo ulit kayo guys, ano nang checkpoint natin for the day. Guys, so nakalagpas na ako sa bandang Inarawan na church. So ngayon biyahe tayo diretso na sa Padilla. So takbong kalma lang, parang iba pa rin talaga ang difference kapag nagpahinga ka sa pagbabike. Parang iba yung pagod ko ngayon sa dati. Yung napapadalas yung bike ko, etong ganito, parang hindi pa ako hingal, pero ngayon may konti. Though hindi talaga totally pagod, pero may slight na hingal. So kailangan ko pa talagang mag-practice. So yun, so medyo madilim-dilim na rin. Actually kaya ako umuwi dahil sumakit ang tiyan ko. Ang problema ngayon, nawala. So bigla nahiya. Ang kaso, wala nang hiya-hiya, kailangan ko na umuwi kasi masyado akong gagabihin. Pag bumalik pa ulit ako doon, siguro iniisip ko baka kumain lang ako ng konti sa may kanto sa amin para kahit paano madagdagan yung lakas mo, kasi aahon na naman ako ng napakatindi nito sa may bandang Cambridge. So yun, update ko ulit kayo guys. So guys, so check out nyo kung paano ang ahon dito sa amin natin pauwi.
Okay. Kakao na rin. So, puro lusong na to. Okay guys, so good afternoon. So nakauwi na ako ngayon dito sa bahay. So ayun nga, so kumain muna ako saglit para kahit paano is makabawi-bawi dun sa tinakbo natin. Actually 15 kilometers lang siya. At least good warm up na rin yun. So yun, so salamat sa pag-joyride sa akin. Sa susunod ulit. So ayun lang, please support. Please like, share, and subscribe na rin para at least marami tayong ma-inspire na ibang kabataan na makapag-bisikleta rin para maging fit din sila. So yun lang. Thank you very much and see you in the next one.